Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Teban. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Sa isang liblib na baryo ng Aklan, naninirahan ang isang batang naulila sa murang edad. Mabuti na lamang at natagpuan siya ng isang mabuting albularyo. Kinupkop at tinuring na tunay na apo. Makalipas ang ilang taon, kahit papano, natuklasan din ng albularyo na si Mang Lino ang patungkol sa ina ng batang inampon. Pagtungtong ng 17 taong gulang, naglakas loob ng tanongin ni Teban si Mang Lino patungkol sa kanyang tunay na ama. Palagi na lamang nitong kinikwento ang patungkol sa ina. Ngunit ni isang beses, hindi niya nabanggit ang tungkol sa ama. Pakiramdam ng binata, parang meron itong nalalaman na ayaw lamang sabihin. Habang nasa mesa at kumakain ng hapunan. Lolo, baka naman po pwede niyo pang ikwento yung tungkol sa mga magulang ko. Nagpapasalamat po ako na kinupkup niyo ako at tinuring bilang tunay na apo. Pero kahit papano, gusto ko rin talagang malaman ang pinanggalingan ko. Wika ni Teban. Ganon ba po? O sige, pero hindi ka ba nauumay kakakwento ko? Halos ilang taon ko nang ikinikwento ang patungkol sa nanay mo na si Jen. Isang mabuti at mapagmahal na babae. Nakatira sa kabilang bayan, kaso namatay sa panganganak. Hindi ka naman talaga dapat maiiwan. Kaso wala na ring magulang ang nanay mo. Wala na ang mga dapat lolo at lola mo. Wala na rin ang mga kapatid, kaya wala kang tiyahin o tiyuhin. Kaawa-awa man ang sitwasyon, naging matatag hanggang sa huli ang nanay mo. Pagpapaliwanag ni Mang Lino. Matagal niyo na pong nakwento sa akin si Inay Lolo Lino . Paano naman po si Ama? Muling tanong ng binata. Tila nabilaukan sa kinakain ang matanda sa tanong ni Teban. Inulit ng binata ang tanong, ngunit tila panay-iwas lamang ang matanda dito. Pero ipinilit pa rin ni Teban ang katanungan hanggang sa kalaunan. Bumigay na din si Mang Lino. O siya, sige. Total malapit na rin naman ang kaarawan mo. Maglalabing 8 taong gulang ka na. Karapatan mo naman sigurong malaman ang totoo. Ihanda mo ang sarili mo, iho. Pangako, sa iyong kaarawan, malalaman mo rin ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Wika ni Mang Lino at tinapos na ang pagkain. Naging palaisipan sa binata kung bakit napakatagal bago malaman ni Teban ang tungkol sa kanyang ama. Iniisip niya na maaari bang masamang tao ang ama para itago ng ganong katagal ng matanda. Gayunpaman, hinintay na lamang ni Teban ang kaarawan. Lumipas ang 1 linggo. Dumating na ang pinakahihintay ng binata. At katulad ng pinangako, sinabi na ni Mang Lino kung sino o ano ang kanyang ama. Tila nayanig ang mundo ni Teban nang isiniwalat na matanda na ang ama pala ay isang tikbalang. Hindi naman pala biro ang matanda, kaya hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sigurado po ba kayo? Baka naman nagbibiro lang po yung impormante nyo. Wika ni Teban. Hindi, apo. Kahit ako hindi kagad naniwala nung una.
Pero hindi imposibleng mangyari yon. Tugon ni Mang Lino. Ang ibig sabihin, nakipagrelasyon ang nanay ko sa isang tikbalang? Pasensya ka na, iho. Pero sigurado ka bang gusto mong malaman ang katotohanan? Seryosong tanong ni Mang Lino habang nakatitig sa mga mata ng binata. Tumango naman si Teban. Napabuntong hininga ang matanda. Hinalay siya ng nilalang iho. Pero wag mo sanang isipin na kinamuhian ka ng iyong ina. Bagamat hindi maganda ang nangyari sa kanya, ni minsan hindi kanya kinamuhian. Pero lolo, bunga ako ng kasalanan. Kaya siguro walang kamag-anak yung gustong kumupkup sa akin. Napaka-imposible naman na kahit isa sa kamag-anak ko, wala na. Yun pala, ayaw lang nila sa akin. Hindi yan totoo, apo. Mabuti kang bata at sigurado ko kung nabubuhay lamang ang nanay mo. Siya mismo ang magsasabi sa iyo kung gaano kanya kamahal. Wika ni Mang Lino. Matapos ang araw na yun, ilang linggo muna ang lumipas bago tuluyang matanggap ni Teban ang patungkol sa ama. Nang handa na ito, muli niyang hinarap ang lolo upang lubusang malaman ang buong kwento ng pagkasilang. Kahit na nasasaktan, tinapangan ng binata ang loob upang tuluyang masagot ang mga katanungan sa isipan. Matapos ang pag-uusap, nagpasya ang binata na hanapin ang tunay na ama upang makilala ito. Gustuhin man niya o hindi, ang nilalang na lamang na ito ang natitirang pamilya ng binata sa dugo. Kaya nag-ensayo at naghanda si Teban. Alam niyang hindi magiging madali ang pagdadaanan. Kaya naman makalipas ang ilang buwan, nang masigurong handa na ito, nangako si Teban na babalik sa lolo matapos makilala ang ama. Mag-iingat ka po, ha. Pasensya ka na at hindi kita kayang samahan sa iyong paglalakbay. Alam mo naman, hindi na tayo bata. O siya nga pala po, eto, tanggapin mo. Isipin mo na lamang na ito ang huli kong paggabay sa'yo. Huwag mong wawalain at panatilihin mong suot-suot kahit anong mangyari. Wika ni Mang Lino habang inaabot ang isang kwintas na merong bato. Matapos ang pag-uusap, naglakbay na si Teban upang hanapin ang ama. Umakyat ito sa masukal na kabundukan, sa madilim na gubat, at tumawid sa napakalaki at nagraragasang ilog. Hindi na sigurado ng binata kung nasa na ito, ngunit sinundan niya pa rin ang turo ng lolo. Habang naglalakbay, hindi maalis sa pakiramdam ni Teban na tila may nagmamasid sa kapaligiran. Napakabigat ng katahimikan at parang merong mali sa lugar. Tila binibigyan din siya ng senyales na wag nang ipagpatuloy pa ang paglalakbay. Ang mga sanga ng puno, tila naguhugis braso at mga kamay na parang humaharang sa kanya. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ang binata, determinadong makilala ang ama nito. Ilang oras na ang lumipas. Bagamat gutom, hindi na lamang niya muna ito pinansin. Mas importanteng makahanap ang binata ng ligtas na pagsisilungan upang palipasin ang gabi. Kailangang magdoble ingat lalo na't hindi alam ni Teban kung anong klaseng mga hayop ang maaaring maengkwentro sa kagubatan, lalo na't hindi ito pamilyar sa lugar. Nang makahanap ng malaking puno, kagad itong inakyat upang alamin kung magiging ligtas ba ito para tulugan. Habang nag-aayos,
Nakarinig ng mga kaluskos sa ibaba ang binata. Kagad siyang tumigil sa pagkilos upang alamin kung panganib ba ang pinagmumula ng ingay. Isang grupo ng mga kababaihan ang nagkumpulan sa ibaba. Tinitigan niya ito ng mabuti. Lahat sila'y tila may edad na. Kulubot ang mga balat. Mahaba at puti ang mga buhok. At higit sa lahat, napakahaba na mga kuko. At tila iilan na lamang ang mga ngipin. Nasaan na kaya yung lalaking yon? Dito lang siya. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Wika ng dalawa sa mga kababaihan. Mula sa likuran, isang mas matandang babae ang dahan-dahang lumabas sa dilim. Nakakikilabot ang mga ngiti. Tila 2 taon na ang edad sa labis na itsura ng pangangatawan. Huwag na kayong mag-alala mga kapatid. Nandito lamang siya. Buksan ninyo ang iyong mga mata at makikita nyo rin yung binatang yon. Wika ng babae. Tila malademonyong tinig ang boses na lumalabas sa matandang yon. Kahit medyo malayo, tumagos sa puso ni Teban ang takot mula sa bibig na matanda. Biglang napatingin sa itaas ang grupo at ngumiti ang lahat. Iho, bumaba ka na riyan. Hindi ka naman namin sasaktan. Meron lang kaming kailangan. Halina't wag mo na kaming pahirapan. Wika ng babae na tila kumakanta. Sige na iho, bumaba ka na rito. Siguradong hindi mo magugustuhan kung kami ang aakyat dyan. Wika ng isa pang babae. Tila ito ang nagsisilbing leader ng grupo. Hindi sinod ni Teban ang utos ng grupo. Bagkus, umakyat pa ito lalo. Naghahanap ng paraan upang makatakas. Nang mapansin nila na tila walang balak bumaba ang binata, kagad nilabas ng isa sa kababaihan ang pulang tela na puno ng mga insekto. Oras na para ilabas ang mga alaga natin, Suprema Ignacia. Mukhang hindi ito madadaan sa santong dasalan, kapatid. Pakawalan mo na ang ating mga alaga. Wika ni Aling Ignacia. Sumunod ang babae at nagpakawala ng mga alupihan at mga alakdan. Gumapang ang mga ito sa puno ng napakabilis. At dito napagtanto ni Teban na grupo ng sinaunang mga mambabarang pala ang tumarget sa kanya. At dahil hindi makaalis at walang ibang patutunguhan, kagad nilabas ni Teban ang itak at sabay hampas sa mga gumagapang na peste. Dahil sa talim ng itak, kumikislap ito sa tulong ng buwan. Bawat pagtaga ay tumatama at nag-iiwan ng durog na insekto sa lupa. Bagamat pumapalag, dahil sa dami ng peste, hindi rin naiwasang makagat paminsan-minsan ang binata. Hanggang sa unti-unti, nakaramdam din ng pagod ang binata. Habang lumalaban, hindi niya namalayan na dahan-dahan na palang lumiliit ang punong tinutungtungan nito. Meron palang mga insekto sa baba na unti-unting kinakain ang ugat ng puno. Alam mo, iho, kaya kong patigilin ang lahat ng ito. Kailangan lang naman namin ang mutsyang hawak mo at papakawalan ka rin namin. Wika ni Aling Ignacia. At dahil sa sinabi na matanda,
Lalong hiligpitan ni Teban ang pagkakahawak sa mutya. Kagad namang nandilim ang itsura ni Aling Ignacia sa ginawa ng binata. Tinaas na matanda ang braso ng isa sa kasama nito. Pinunit ang balat at tila may binalot na tuyong damo. Hindi na nasubaybayan pa ni Teban kung paano naging latigo ang hawak. Nagsambit ng orasyon ng matanda at kagad inihampas ito sa direksyon ni Teban. Tumagos ang sugat na natamo ng binata. Napasigaw pa ito sa sakit at halos makita na ang butos sa balikat kung saan tumama ang latigo. Ngunit imbis na umatras, tumalon siya mula sa puno at gumulong sa lupa. Napakabilis ng binata at kagad sinaksak ang dalang itak. Tumama ito sa tiyan ng isa sa mga mambabarang. Ni hindi na nakailag pa ang babae. Tumilapon ang dugo nito at nang sandaling yun, nag-init at nanginig ang mutya sa dibdib ni Teban. Unti-unting nakakadinig ng bulong na naglalantad na hindi lahat ng kasama ay tao. Sa 15 na kababaihan, tanging 7 lamang ang talagang naroroon. Gawa sa insekto ang mga lamang loob ng iba. May mga mata ngunit purong itim ang mga ito. Kagad namang pinaslang ni Teban ang grupo. Galit na galit ang 3 natirang mambabarang. Naghawak na mga kamay ang 3. Sabay-sabay na nagsambit ng orasyon. Sa gitna ng 3, sumabog ang itim na usok at bigla silang naglaho. Itinaas pa ni Teban ang mga kamay upang pagpagin ang usok at takpan ng muka. Ngunit kagad itong napatakbo nang makitang libo-libong bubuyog ang lumabas mula sa usok. Napakabilis na mga insekto at sa bawat madaanan nito, biglang lumiliyap. Tila may dalang apoy ang bawat bubuyog. Mabuti na lamang at naalala ni Teban ang ilog na nadaanan kanina. Kagad niya itong nakita. Tumalon sa tubig. Kagad nagsimatay ang mga insekto sa lakas ng agos at kalaunan. Nakaahon na si Teban sa tubig. Gutom, nilalamig, at naghahabol ng hininga. Ganun pa man ay nagpapasalamat ang binata dahil buhay pa ito. Kagad tumayo si Teban. Alam niyang wala siyang panahon para magpahinga. Lalo na't meron pang 3 mambabarang na gagawin ang lahat. Makuha lamang ang mutya sa kanya. Kaya kahit madilim, nagpatuloy sa paglalakad si Teban. Kailangan niyang makarating sa tirahan ng ama bago pa ito mapas lang ng grupo. Gamit ang ilaw ng mutya, naaaninag dito ang daanan kaso nga lang. Ang ilaw na yun din ang dahilan kung bakit siya natunto ng 3. Kagad nagpalipad na mga ipis at gamo-gamo ang isa sa mga kababaihan. Pinagpapalo nito ang mga insekto. Ngunit dahil sa dami, marami pa rin ang kumagat sa kanyang balat. Muli siyang tumalon sa tubig upang mamatay muli ang mga insekto. Ngunit hindi inaasahan ng 3 na bigla itong umahon at binato ang itak. Tumama ito sa leeg ng isa sa mga mambabarang at kagad humupa ang mga insektong pinalipad. Si Aling Ignacia na lamang at isa pa sa kasamahan ang natitira. Itigil na natin ito, Suprema Ignacia. Marami pa namang pagkakataon na pwede nating makuha ang mutya. At isa pa, dadalawa na lamang tayo. Hindi natin alam ang kayang gawin ng batang yan. Pag-aalalang wika ng isa, kagad siyang nakatikim ng sampal mula kay Aling Ignacia. Tila na-insulto ito sa sinabi. Biglang hinawakan ni Aling Ignacia ang kamay ng babae at tila unti-unting nangitim ang balat nito.
Parang natuyong kahoy ang tekstura at katakot-takot ang itsura nito. Kagad namang itinaas ni Teban ang mutya. Lumiwanag ito. Pinakita ang tunay na itsura ng kanina'y babae lamang. Naging isang tila napakalaking bubuyog ang nasa harapan ng binata. Kasinlaki ito ng tao. Baluktot ang pangangatawan. May malaking mga pakpak. Napakalalaki at bilog ng itim na mga mata. At balot na balot ng balahibo ang katawan. Ngunit ang kinaibahan lamang, imbes na buntot, meron itong malaking pangil sa mukha na siyang nagsisilbing bibig nito. Kagad itong sumugod at tinangkang kagatin si Teban. Ngunit sinalubong niya ito ng isang napakalakas na suntok. Sa loob ng kamao, naroon ang mutya. Halos mahiwalay ang ulo ng nilalang sa katawan nito. Ngunit hindi tumigil si Teban. Pinaulanan niya ito ng mga atake at pinagsasaksak ang nilalang hanggang sa hindi na ito gumagalaw. At para makasigurado, tuluyang hiniwalay ng binata ang ulo nito sa katawan. Hindi ako tinawag na suprema ng walang dahilan. Humanda ka, iho. Pagpapayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Sigaw ng matanda. At habang sumisigaw, ang lupa ay parang yumayanig. Ang hangin ay tila mas lumakas, na parang umiikot sa matanda. Nagsasambit na mga orasyon at halos lahat ng namatay na insekto ay muling nabuhay. Ginawa ni Teban ang lahat upang labanan ang bawat insekto. Ilang beses itong lumundag sa tubig upang mamatay ang ilan. Ngunit tila nabubuhay muli ang mga ito. Bagamat napakalakas ng binigay na kapangyarihan ng mutya sa binata, kalaunan, tuluyan ng nanghina ang pangangatawan nito. Dahil sa lamig, puyat, pagod at gutom, kalaunan ay nawala na rin ng lakas si Teban. Tumawa ng napakalakas si Aling Ignacia. Tuwang-tuwa sa akalang panalong nakuha. Sinabihan na kita kanina, ibigay mo lamang ang mutya sa akin at papalayain ka namin. Pero hindi ka nakinig. Kaya ngayon, pagpapayaran mo ang lahat. Wika ng matanda. Bagamat tanggap na ni Teban na nanalapit na ang tuluyang pagkamatay, sa huling sandali, idinikit niya ang mutya sa dibdib. Kahit sa huling hantungan, hindi niya isusuko ang mutya. Bukod sa ayaw nitong mapunta ang makapangyarihang bato sa hindi karapat-dapat o gagawa lamang ng kasamaan, ito na rin ang huling alaala na meron siya kay Lolo Lino. Bagamat hindi ama sa dugo, ama naman ito sa puso. Hanggang sa muling umilaw ang mutya, ngunit hindi na katulad kanina na puti ang ilaw. Ngayon ay malaginto ang liwanag nito. Mula sa malayo, dumagundong ang yabag. Dahan-dahang gumuho ang lupa mula sa kabundukan. Ang mga puno ay humahawi na tila natatakpan o merong pinapadaan. Mula sa tuktok ng kabundukan, bumaba ang isang tikbalang, ang kanyang ama. Napakatangkad, napakalaki, isang kalahating tao at kalahating kabayo. Malaginto ang buhok na lumilipad kasabay ng hangin. Nanlilisik ang mga mata. Tila galit na galit sa ginawa sa anak. Nagbago ang timpla ng matanda. Parang nanginig ang tuhod. Nagkaroon ng bahid ng takot sa mukha. Ganun pa man, nagpakawala pa rin ito ng mga orasyon at lahat ng insektong kayang palabasin.
Nilakasan din ito ang hangin, ngunit hindi tumatalab. Patuloy pa rin sa pagyabag ang nilalang. Dahil sa tibay ng balat, kahit napapalibutan na ito ng insekto ay parang wala lamang sa kanya lahat. Sa tibay ng katawan, kahit na hangin na kayang magpatumba ng puno ng nara, hindi tumalab sa nilalang na ito. Sinubukang tumakbo papalayo ni Aling Ignacia habang nagpapakawala pa rin ng mga insekto. Kaso nga lang, may hangganan ang lahat. Kalaunan ay naubos din ang mga alaga nitong itinago sa katawan. At dahil sa katandaan, hindi na nito kinaya pang tumakbo. Kalaunan, naabutan din siya ng amang tikbalang. Isang hampas lamang ng kanyang paa. Kagad na durog ang katawan ng pinuno ng mambabarang. Ngunit bago ito namatay, itinuro nito si Teban. Nagsambit pa ng mga orasyon bago sabihin, "Ang dugong tikbalang ang magiging sumpa mo." Hindi na naituloy pa na matanda ang sasabihin. Tuluyan ng dinurog ng amang tikbalang ang ulo ng matanda. Ngayon, kaharap na ni Teban ang ama. Hindi na nito alam kung saan sisimulan ang mga katanungan. Huwag ka munang magsalita, anak. Alam ko kung bakit ka naririto. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Marami pa naman tayong panahon para mag-usap. Wika ng amang tikbalang. At bago pa man maibuka ni Teban ang bibig, bigla na lamang nandilim ang paligid at tuluyan itong hinimatay. Maaaring dahil sa pagod, dahil basa ang katawan nito o kaya naman sa gutom. Maaari ding kombinasyon ng lahat. Gayunpaman, bago tuluyang mawala ng malay, nakita ni Teban na umilaw muli ang mutya. Tila may nais itong ipakita sa kanya o ilantad sa huling pagkakataon. Nagising na lamang si Teban sa isang hindi pamilyar na lugar. Tila nasa loob ng kuweba. Nakaayos ito at punong-puno ng likas na yaman. Sa gitna ng kuweba ay merong talon kung saan napapalibutan din ito ng mga halaman at bulaklak. Dito natagpuan ni Teban ang iba pang tikbalang. Tila munti itong komunidad. Kagad umakbay ang ama kay Teban. "Bakit niyo po ako dinala dito? Hindi ba sila magagalit na nagdala kayo ng tao sa lugar ng mga tikbalang?" Maring sa tagal mong naninirahan bilang tao, hindi mo pa nalalaman na may dugo ka ng tikbalang. Tignan mo ang iyong mga binti, anak. Kahit sinong makakita sa'yo rito, hindi ka pagkakamalang tao. Tugon ng ama. Kagad namang tinignan ni Teban ang mga binti at napaatras. Hinawakan ng mabuti ang katawan niya at makalipas ang ilang minutong pagsusuri, pumunta sa talon ang binata upang tignan ang refleksyon. Isa na itong tikbalang. Yan ang huling nais ipakita sa iyo ng mutya. Oras na upang harapin at tanggapin mo ang pagiging tikbalang mo, anak. Hindi maaari. Buong buhay ko hindi kita nakilala. Ni hindi mo nga ako hinanap eh. Tapos ngayong kailangan kong tanggapin yung responsibilidad ng pagiging tikbalang? Ng pagiging tagapagbantay ng gubat? Sinasabi mong ama kita. Pero kahit kailan, hindi ka nagpakatatay sa akin. Wika ni Teban, punong-puno ng emosyon at hinanakit. Hindi mo ko naiintindihan, anak.
Hindi ko ginustong iwan kayo ng nanay mo. Ngayon, malalaman mo din ang tunay na nangyari. Katulad mo, nagsimula din ako bilang isang normal na tao. Merong pamilya, nakapasok sa paaralan, nagkaroon din ng mga kaibigan. Isa sa mga naging kaibigan ko ang nanay mo. Nagmamahalan kami at kalaunay nabuo ka. Magpapakasal na sana kami ni Jen. Kaso bigla kong nalaman ang tungkol sa aking tunay na pinagmulan. Naalala ko pa nung binigay sa akin ni Mang Lino ang mutya para malaman ko ang tungkol sa dugo ko. Kagad nagpalit ang aking anyo. Sinubukan namin ni Mang Linong alamin kung paano matatanggal sa akin ng sumpa. Pero mukhang walang takas ang sino mang mabibigyan nito. At kahit anong gawin ko, hindi na ako makabalik pa sa mundo ng mga tao. Hindi ko na nakausap si Mang Lino o si Jen. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam. Medyo maluha-luha na ang amang tikbalang habang nagkikwento. Mabuti na lang bago ako tuluyang nawala. Nangako si Mang Linong aalagaan niya kayo ng nanay mo. Ngunit mukhang hindi kinaya ni Jen ang nangyari. Pasensya ka na, anak. Pero hindi mo na sana inalam pa ang patungkol sa akin. Ngayong katulad na kita, biniyayaan tayo ng kakaibang lakas at kapangyarihan, ngunit may kakibat itong responsibilidad. Pagpapaliwanag ng amang tikbalang. Pero ang sabi sa akin ni Lolo Lino, hinalay mo daw ang nanay ko. Sinabi niya lang ang lahat ng yon, anak, upang hindi mo na ako hanapin pa. Pero mukhang determinado kang makilala ako. Sinubukan ka lang ilayo ni Mang Lino sa kapahamakan. Kahit pa ako ang mapasama. Ang gusto lang naming dalawa ay maproteksyonan ka. Maproteksyonan? Pero nung pinagtutulungan ako ng mga mambabarang kanina, hindi mo man lang ako tinulungan. Alam ko ang kakayanan mo. Sigurado kong hindi ka mamamatay sa mga una mong laban. Pero taimtim akong nagdarasal na sana tumigil ka na at maisipan mong bumalik na lamang para hindi ka sana matulad sa akin. Patuloy pa rin sa pagpapaliwanag ang amang tikbalang. Hindi naman kagad nakapagsalita si Teban. Tila inuunawa ang lahat ng mga nangyayari. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makabalik sa mundo ng mga tao? Tanong ni Teban. Malungkot man, tumango ang ama. Ang ibig sabihin, alam ni Lolo Lino na hindi na kami magkikita pang muli. Pero hinayaan niya para lang makasama kita na tunay kong tatay. Halos mapaluha na lamang si Teban sa revelasyon na kayang isakripisyo ni Mang Lino kahit ang samahan nilang dalawa para lamang matupad ang hiling niya na makilala ang ama. Simula ng araw na yon, tinanggap na lamang ni Teban ang pagiging tikbalang sa tulong ng ama. Natutunan nito ang mga dapat gawin at patungkol na rin sa kanilang uri. Mula sa bundok, siya na ngayon ang tagabantay. Nakatingin sa malayo. Doon natatanaw ang lolo at ilang mga kaibigang naiwan sa baryo. Nadidinig niya ang mga ito, ngunit hindi na malapitan. Tanging malamig na hangin at tahimik na buwan na lamang ang saksi sa kanyang pangungulila. Ngayon, katulad ng ama, isa na rin itong nilalang na walang lugar sa mundo ng mga tao. Sa hindi malamang dahilan,
Tila hindi na natagpuan pa ang mutya pagbalik nito kay Mang Lino. Parang isang nilalang na hindi nakikita ng mga mata ang naghatid at nagpasalamat sa lahat ng tulong at pagmamahal na ibinigay nito. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ellie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Pampanga. Nagsimula ang lahat ng manakawan ang tahanan ng nakakatandang kapatid. Mag-isa lamang itong naninirahan sa malaking bahay na naipundar mula sa pagiging OFW. Kakauwi lang noong nakaraan, ngunit sinalubong kagad ng magnanakaw. Ang ipinagtataka nila, hindi tinangay ang pera, hindi rin ang alahas, at hindi ang mamahaling gamit. Sadyang ginulo lamang ang tahanan. Wala sa tahanan ang kapatid sa oras ng panluloob dahil bumisita ito sa kanya. Nagulantang na lamang pagkabalik. Nakiusap din ito na samahan muna sa tahanan. Natatakot na baka siya ang pakay, kaya't walang tinangay na mga kagamitan. Ellie, huwag mo talaga akong iwan ha. Dito ka muna, baka mamaya bumalik yung mga siraulong yun. Tapos ano pang gawin sa akin? Ate, baka naman may dati kang kagalit. Tapos kaya ngayong nakauwi ka na, kaya ka tinatakot. Ganon? Grabing paghihintay naman. 10 taon ako sa Dubai, Ellie. Ang tiyaga ng taong yun ha, kung sino man siya. Malay ho natin. Alam mo naman sa sarili mo na maldita ka eh. Ang dami mo ngang kinalaban sa eskwelahan dati. Pati principal sinasagot-sagot mo. Karamihan sa kaklase binugbog mo. Kababae mong tao pero astang siga ka. Alam mo, ang hilig mo talagang halongkatin yung nakaraan, no? Ang tagal na nun. Saka nagkapatawaran na kami dati pa. Kaya hindi na bilang yun nagawa kong mali noon. Wala yung kinalaman sa ngayon, no? Naaalala ko yung binanggit mong kaklase dati. Yung lalaki na tinatawag mong palwa. Kasi parang sanga ng nyug yung ilong eh. Hindi ba nababalita ang mangkukulam yung tatay nun? Baka hanggang ngayon nagtanim pa ng galit sa'yo. Tapos ano? Ginugulo niya yung bahay ko. Hindi naman akma, Ellie eh. Di sana kinulam na niya ako. Hindi ba? Ano yun? Sumasideline siya bilang magnanakaw, ganun? Bahala ka nga sa buhay mo, ate. Hindi mo naman naiintindihan yung punto ko eh. Ako na yung maglilinis dito sa ibaba. Ikaw na doon sa itaas. Napabuntong hininga si Ellie habang tinititigan ang mga nakagulong gamit. Wasak at basag ang iilan. Napapaisip kung ano nga ba ang hinahanap ng magnanakaw. Nakabukas ang lagayan ng pera't alahas, pati mahalagang dokumento sa nabiling ari-arian. Pero lahat ay naroon. Wala ni isang nawala. Ni walang sentimong kinuha. Pagkatapos ang paglilinis, sinadya ang kapitbahay na kakilala lamang din. Pasensya ka na, Ellie. Wala talaga akong napansin eh. Matagal akong matulog. Minsan inaabot na madaling araw dahil sa insomnia. Wala nga akong nadinig na ingay o kaluskos dyan sa bahay ng ate mo. Maliwanag yung buwan kagabi. Dito po nga ako pumesto sa bintana kung saan direktang nakaharap sa tahanan nyo. Pero wala talaga. Tinignan mo na ba sa likod? Baka doon dumaan. Ngunit nasuri na ni Ellie ang buong bahay. Walang bakas na persahang pinasok. Walang basag ang mga bintana. Hindi rin nasira ang pinto o kahit ang siraduro man lang. Umusad sa kabilang kapitbahay, yung naroon sa likod ng tahanan.
Katulad ni Rene, wala ding napansin ng mga ito. Bumalik na lamang ang binata at muling kinausap ang kapatid. Pinilit itong mag-isip. Alalahanin ang mga taong nakasalamuha, lalong-lalo na yung naagrabyado. Kaso, sinasabi nitong nagkapatawaran na noon pa. Hindi ito naniniwala na sinadya siyang nakawan. Ayon sa kanya, baka nagkataon lamang ito. Huwag mo nang isipin, Ellie. Baka mapili din yung magnanakaw na yun, no? Wala ang hinahanap niya, kaya umalis na lang ng walang bitbit. Ikaw naman, masyadong binibigyan ng kahulugan yung mga bagay-bagay. Mababaliw ka talaga niyan. Napailing na lamang si Ellie. Ito yung tipo ng taong aalamin ang mga kaganapan, lalo na sa ganitong sitwasyon. Kaya nga lang, unti-unti nang nawawala ng interes dahil ayaw namang sumabay ng kapatid. Nagkibit balikat, ibinaling sa ibang bagay ang atensyon. Ng mga sumunod na araw, inabala ni Ellie ang paggawa ng kisame. May parte na hindi tinapos ang karpintero. Hindi na kumuha ng iba si Andrea. Nagbungkahi na siya na lamang para ang sahod. Sa kanya na lamang din. Hindi naman inayawa ni Ellie dahil kapag usapang pera, hindi niya palalampasin. Pagkatapos ng kisame, tinulungang linisin ang silid tambakan. Naroon ang mga lumang gagamitan ng mga magulang na hindi na mapakinabangan, katulad ng stereo, telebisyon, libro at iba pa. Ang tahanan kasing ito ay talagang bahay ng pamilya dati. Dinaan lamang sa renovation at mas pinaganda. Habang isa-isang tinitignan ng kahon, nahalungkat ni Ellie ang kagamitan at napatanong kung ano yon. Isang libretang pula at itim. Selyado ang pula, ang itim ay hindi. Bukod dito ay may mga papel na sinulatan ng mga salitang Latin at iba't ibang simbolo. May mga kandila at manika. Hinalungkat ang ibang kahon. Mga lumang damit lamang ang makikita. Ito lang ang kahon na nakapagtataka ang laman. Dali-daling tinawag ang kapatid para magtanong. Ate, ni minsan ba nakita mong gumamit sina nanay at tatay ng ganitong bagay? Nakuha ko ito sa silid tambakan eh. Tinitignan ko kung may mapapakinabangan. Tapos ito ang bumungad. Teka, pangkulam ba yan? Bakit meron tayo niyan? Hindi naman mangkukulam mga magulang natin ha. Yun na nga ate. Paano nagkaroon ng ganitong gamit? Wala namang mangkukulam sa pamilya natin. Naabutan natin sina lolo at lola. Mabubuting tao naman ang mga yon. Bisyoso pero hindi mangkukulam. Hindi ko rin alam. Wala namang gumagalaw sa mga gamit. Inayos ko yung bahay pero hindi pinakailaman ang nasa silid tambakan. Hala, baka yung nanloob ang naglagay niyan. Baka gusto niya tayong guluhin. Naku po. Ano ka mo? Ang lakas naman ng trip niya. Mas baliw ka pala kaysa sa akin eh. Oo nga no. Ayun, walang kinuhang gamit kasi yung magnanakaw yung naglagay ng gamit. Tayo pa yung pagmumukhaing masama nito eh. Ellie, itapon mo na yan bago pa may makaalam. Mamaya isipin nilang mangkukulam tayo. Kilala mo naman yung mga tao rito eh. Hindi mapipigilan yung bibig. Wag ate. Itabi natin dahil sigurado ako. May dahilan kung bakit ito nandito. Kung ang nanloob noong nakaraan yung naglagay nito, may posibilidad na babalik yun. Hintayin natin na magpakita. Sigurado ka ba? Baka mamaya mapahamak tayo ha? Sinunod ni Ellie ang naisip na plano. Tinago nito ang gamit. Nagtanong-tanong na rin siya sa kakilalang albularyo
tungkol sa ganitong bagay. Hindi muna binanggit na merong gamit sa kanila. Nag-usisa lamang kung paano gagana ang ganitong klase ng kasamaan. Marami itong natutunan. Bigla ring nagbago ang usapan ng mabanggit ang panloloob sa tahanan. Kagad nagbigay ng hinuha ang albularyo. Binalaan na rin siyang bantayang maigi ang kapatid dahil masama ang kutob. Total pinag-uusapan na lamang din naman natin ang kulam. Tapos kamakailan lamang ay may nanloob sa tahanan ng iyong kapatid. Walang kinuhang gamit. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa ng taong yon. Baka may gamit na sinadyang kuhanin para sa isang mahalagang bagay. Pwedeng hindi kagamitan sa tahanan. Sinong nakakaalam, hindi ba? Malay mo. Personal na gamit ng ate mo. Sabihin na nating damit, kuko, buhok, o ano pa mang nakadikit sa katawan ng kapatid mo. Napakunot ang noo ni Ellie. Sa puntong yon ay biglang kinabahan. Damit, kuko, buhok, sinasabi niyo po bang baka may nagbabalak na mangkulam sa ate ko? Hindi ko masasagot yan dahil hindi natin alam kung ano ang kinuha ng nanloob. O baka naman isa lamang yung baliw na nagwawasak ng gamit tapos umalis na parang walang nangyari. Iho, ang sakin lang posibilidad. Kaya sinasabi kong bantayan mo ang kapatid mo. Kung sakaling may mapansin kang kakaiba, huwag kang magdadalawang isip na bumalik rito. Nakahanda naman akong tumulong. Natahimik si Ellie. Napanatag na sana noong napagpasyahang wag nang pansinin ang nangyaring panloloob. Ngunit muling nabulabog ng matuklasan ang gamit ng pangkukulam. At ngayon na nakausap ang albularyo. Hindi din niya maiwasang baliwalain ang sinabi nito. Mataas ang kaalaman na matanda sa ganitong bagay. Kaya naman pagka-uwi na pagka-uwi, kagad hinanap ang kapatid. Inusisa kung meron mang kakaibang nararamdaman. Nakulitan ang kapatid dahil palaging nakabuntot ang binata san man ito pumunta. Oras-oras, nagtatanong tungkol sa pakiramdam. Kapag naman magrereklamo na masakit ang ulo, agarang nagsusuwestyon na magpasuri sa albularyo. Ano bang akala mo sa akin, Ellie? Naingkanto? Na maligno? Albularyo ka dyan. Sa kilos mong yan, sa ating dalawa ikaw pa ang mas kinakailangang ipatingin sa albularyo. Baka ikaw itong naingkanto eh. Ate, gusto ko lang naman kasing masiguradong maayos ka. Tayo na nga lang dito eh. Ay nako, tigilan mo nga ako. Napasobra yung pag-aalala mo. Umabot ka pa sa albularyo. Nakakatakot kang mag-alala, Ellie. Kinilabutan ako nang wala sa oras, oh. May lagnat lang, sinisipon lang, inubo lang, albularyo kagad. Ay nako. Napakamot na lamang sa ulo si Ellie. Ngayon lamang di napagtanto na napapasobra na yata ang pag-aalala. Nakaunting bahing lamang ni Andrea ay albularyo ang bukang bibig. Dahil dito, tinuruan ang sariling kumalma at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sa paglipas ng mga araw, walang nangyari. Nakalimutan na rin ni Ellie ang tungkol doon dahil sa dami ng inaasikaso. Habang si Andrea naman, naging abala sa tinatayong tindahan. Habang nakatutok sa kani-kanilang pinagkakabalahan, hindi na pagtuunan ng pansin ang senyales ng kulam. Unti-unting bumagsak ang kalusugan ni Andrea. Makailang beses nagpasuri sa doktor. Labas-pasok sa ospital. Inubos sa mamahaling gamot ang pera. Ayon sa pagsusuri,
Kanser sa baga ang kondisyon. Nagkasisihan pa ang magkapatid. Nakiusap si Andrea na manatili muna si Ellie para may katuwang sa tindahan. Ang binata naman nawala sa pagtitinda ang hilig na masukan bilang factory worker sa ibang bayan. Malaki ang tindahan ng kapatid na hanggang gabi ang bentahan dahil nasa lungsod ito kung saan maraming tao. May naglalakihang gusali sa paligid, parke at mga establishmentong sa gabi nagbubukas. Ang mga trabahador ay sa tindahan bumibili. Nasasayangan sa kikitain kaya tiniis ang antok, pagod at puyat. Sa dami mong pera ate, hindi mo man lang naisip na kumuha ng katulong. Inako mo lahat eh. Tignan mo yung nangyari. Ikaw rin ate, hindi ka nagsabi kaagad. May komplikasyon ka na pala sa baga. Dati pa pero wala ka man lang binanggit. Kaya nga hindi na ako pinabalik ng amo ko sa Dubai dahil sa kondisyon kong ito. Ikaw naman kasi, ang sabi kong sa tindahan ka nalang mamasukan, nag-iinarte ka. Sasahuran naman kita ng tama eh. Esus, wala ka talaga sa hulog. Sa sobrang paghahabol mo sa pera, pinabayaan mo na yung sarili mo. Ate naman, saan naman lang naisip mong magpahinga? Puro ka trabaho. Ano nang nangyari ngayon? Ipinatawag kita para bantayan ako dahil nangihina ako, hindi para sermonan ha. Hindi ako mamamatay sa sakit ko, kundi sa dakdak mo eh. Natahimik si Ellie, hindi na lamang kumibo. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumala ang kalagayan ni Andrea. Hirap na sa pagbangon dahil sa matinding pananakit ng buto. Dagdag pa na biglang kakapusin ng hininga at tuloy-tuloy ang pag-ubo. Butot balat na dahil lugaw na lamang ang kayang kainin. Hirap na din itong makatulog. Muling pinakonsulta ni Ellie ang kapatid. Ngunit wala nang nagawa ang siyensya para isalba ang kondisyon. Muling nagbigay ng reseta. Ngunit hindi nangangahulugang gagaling. Kumbaga, pampahaba lamang ito ng buhay. Masinsinang nag-usap ang magkapatid. Tinanggap na lamang din ni Andrea ang kahihinatnan ng lahat kung sakali. Habang si Ellie sa isang banda, hinanda na ang sarili sa posibilidad. Hindi nagtagal. Lumala lang ng lumala ang kondisyon. Hindi na kumakain, ni hindi na umiinom ng tubig. Hindi na din makapagsalita. Nakatulala na lamang. Hanggang sunod na napansin, wala na itong buhay. Lumipat ng tahanan ng kapatid si Ellie. Hiling nito bago mamaalam. Habang naglilinis, muling napansin ang kahon na pinagtaguan ng kagamitan sa kulam. Ibinalot saka sinunog kasama ang iba pang basura. Sa isip ng binata, walang silbi ang pagtatago ng bagay na mula sa panig ng kaliwa. Hindi na rin sumagi ang planong paghihintay na makabalik kung sino man ang nag-iwan ito. Sa pagdaan ng mga araw, muling nag-cruise ang landas ni Ellie at albularyong si Mang Omar. Dahil parehong hindi nagmamadali, napahaba ang usapan. Natalakay ang tungkol sa buhay-buhay hanggang sa nabanggit ang kinahinatnan ng kapatid. Dito lamang di naalala ng binata ang sinabi ng albularyo tungkol sa kulam. Naku, mahigpit ang billing ko sa iyo noon na bantayan ng kapatid mo. Bakit hindi mo ko naisip na mga panahong naghihirap ang ate mo? May nagawa sana tayo. Napakamot naman sa ulo si Ellie. Nagsisisi kung bakit nga ba hindi sumagi ang matanda sa mga oras na yun. Nakalimutan ko manong. Mahabang panahon na rin ang lumipas, wala namang nangyari. May findings naman po ang doktor. Cancer sa baga.
Alam naman natin na kapag cancer wala na talagang pag-asa eh. Tapos si ate, may komplikasyon na pala dati pa. Hindi lang nagsasabi. Lumala noong napasubsob ang trabaho sa tindahan. Kayo po ba, sa ganoong sitwasyon, may magagawa ba ang isang albularyong katulad ninyo? Sa maraming paraan, oo. Lalo na kung sanhi ng pagdurusa ay may kinalaman sa kaliwa. Kung tama ang hinala ko noong nagkwento ka tungkol sa nangyayaring panloloob, pwede pa sanang masalba ang buhay ng ate mo. Kasi ang kulam pwedeng kontrahin, pwedeng talunin at pwedeng ibalik sa mangkukulam. Mang Umar, may hindi ako nasabi tungkol sa isang bagay. Noong naglilinis kami sa tambakan, may nahanap akong gamit para sa kulam. Mga kandila, manika, karayom at libreta. Hindi namin alam kung kanino yon. Bigla na lamang napunta sa bahay. Napakunot ang noo ni Mang Umar. Nasabi pa na baka gamit ng mga magulang o sino man sa pamilya. Mariin ang pag-iling ni Ellie. Pinaglaban na wala sa pamilya ang may alam sa ganitong larangan. Sumama ang albularyo pabalik ng tahanan para tignan ang mga gamit. Sinabi niyang sinunog noong nakaraan, ngunit patuloy na nagpumilit. Dito naguluhan ang binata dahil naroon pa rin ang mga ito. Hindi man lang nasira ng apoy ang pinaglagyang kahon. Hinayaan si Mang Umar na suriin ang mga gamit. Nang makumpirma, sinabing nagmula sa pinakamahusay na mambabarang. May bakas pa ito ng bisa kahit matagal nang hindi ginagalaw. Naghihintay lang ito ng orasyon na tuluyang magpapaalerto. Sino nga ba ang nagmamay-ari nito? Sigurado ka bang hindi sa inyo ito? Huwag kang mahiyang umamin. Grabe naman si Manong. Ganyan ba talaga kasama yung paningin ninyo? Hindi nga po sa amin. Itinabi ni Mang Umar ang gamit. Sinuyod ang kwarto ng yumaong kapatid para maghanap ng bagay na makakatulong sa gaganaping ritual. Nahagilap ng albularyo ang bahagi ng cabinet kung saan puno ng ginupit na buhok. Iho, ano ito? Hindi lang pala lumang gamit ang iniimbak ninyo, pati buhok. Kaya Ate Andrea yan. Hindi niya tinatapon yung ginupit na buhok eh. Iniipon niya. Ewan, di ko naman alam kung para saan. Tinignan ni Ellie ang bahagi kung saan nahanap ng albularyo ang supot. Hindi ito ginalaw ngunit maraming nauhulog na hibla sa sahig ng cabinet. Kagad kumuha ng walis ngunit pinigilan. Parang aksidente nating nasagot ang tungkol sa panloloob. Hibla ng buhok ang pakay ng taong yon. Para makumpirma, gagamitin natin ang buhok na ito sa gagawing ritual. Hinayaan ni Ellie ang matanda. Sa isip-isip ng binata, walang mawawala kung susubukan. Isa pa, wala nang rason para magpigil dahil sumakabilang buhay na rin naman ang kapatid. Sumama ito sa tahanan ni Mang Umar. Naging saksi sa gagawing ritual. Nagbuhos ng apog sa palangganang may sagradong tubig. Pinalutang ang hibla ng buhok. Nagsindi ng kandila. Sa kadahan-dahang pinatak sa tubig. Hindi nagtagal. Nabuo ang hubog ng isang babae. Muling sinambitan ng orasyon at dinama ng albularyo ang nilalabas na enerhiya. Babae, matanda, may ideya ka ba kung sino ito? Wala po ako maisip eh. Pero ang dahilan ng kondisyon ni ate, kulam po ba? Oo, walang duda. Ang kumulam ay itong matandang babae. Alalahanin mo kung sino ang taong ito para mapagbayad natin. Umuwi si Ellie dala ang isipin yun. Hinalungkat ang mga gamit ng yumaong kapatid.
Naghanap ng tungkol sa matandang babae, ngunit walang makitang magtuturo dito. Nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Kay Rene na lumapit dahil magkaharap lamang ang tahanan. Nang alalahanin ang mga sandali, nakumpirma na may matanda na palaging dumaraan. Hihinto ito sa katititig sa bahay. Hindi nga lang namukaan dahil may suot na belo sa ulo at malaking payong. At sa tuwing lalapitan, nagmamadali sa pag-alis. Ilang ulit din itong dumaan noong nakabalik sa bansa si Andrea. Hindi lang nagpang-abot dahil nakaalis na ang babae bago dumating ang matanda. Nagtataka din si Rene sa presensya nito dahil mabigat sa pakiramdam. Ilang beses na talaga yung dumaraan dito. Hindi ko lang nakwento sa'yo o sa ate mo. Hindi ko kasi maisip kapag nagkakausap tayo eh. Bakit mo ba natatanong? Hinahanap mo rin ba yung matandang yun? Oo Rene, may gusto akong itanong. Ngayon ko lang kasi nalaman na may kaanak si tatay. Baka siya yun. Wala na raw pamilya kaya naisipan kong kupkupin. Hindi na nag-abalang magsabi ng totoo dahil hindi naman importanteng tao si Rene. Nangako ito na kapag nakita ang matanda, sasabihan kagad. Binayaran pa para makasigurado. Bumalik si Ellie sa tahanan ng albularyo. Naabutan itong sinusuri ang gamit pangkulam. Kinumpirma ang enerhiya nito sa nararamdamang kulam sa yumaong si Andrea. Sakto namang nagtutugma. Kaya't malakas ang loob na may kinalaman ang may-ari ng gamit sa sinapit ng dalaga. Ano? May naalala ka na? Kilala mo na ba ang kumulam sa kapatid mo? Hindi ko pa po nakikilala kung sino eh. Pero malapit na po. May inutusan akong tao. Hindi magtatagal mauhuli natin kung sino yon. Huwag mong iasa sa ibang tao ang usaping ito, iho. Mas mabuti kung ikaw na pamilya ang makakahuli sa taong yon. Malaki ang atraso niya. Pinagdusa at pinatay pa ang kapatid mo. Itong pag-iwan ng gamit. Hindi natin alam kung ano ang pakay niya. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado kung tutupad sa usapan si Rene. Siya pa. Laking rebelde yung taong yun na napadpad dito sa lugar para magbagong buhay. O siya, ikaw ang bahala. Basta wag sanang matagalan para mapadali ang pagparusa natin. Hindi naman nabigo si Ellie sa pagtiwala kay Rene. Kagad itong nagtimbre nang makita ang matanda. Hinarangan at kinumpronta. Ang problema, hindi mamukaan dahil sa puntong ito ay may takip. Balot na balot. Nagdadalawang isip sa paglapit ang mga binata. Dahil sa bigat ng ora nito, napaatras nang biglang tumawa at itutok ang payong sa kanila. Nagtulong-tulong pa kayo para hulihin ako. Naku naman, kinakailangan pang pagtulungan ng isang matanda. Mga iho, papipiliin ko kayo. Una, hayaan niyo kong makadaan at hindi ko kayo sasaktan. Pangalawa, kalabanin niyo ako. Pero ang maipapangako ko lang, gaganti ako ng kamatayan. Ganun ba? Kagaya ng ginawa mo kay Ate Andrea. Ikaw rin ba ang nag-iwan ng gamit pangkulam sa bahay? Ikaw ba ang nanloob noong araw na yon? Napakarami mo namang tanong, iho. Kalalaki mong tao ang dami mong dada. Sino ba si Andrea? Anong gamit pangkulam? Anong nanloob? Hinarangan niyo lang ba ako para pagbintangan? Napakalakas ng loob ninyo. Huwag mo nang ikaila, Ale. Lumapit ako sa albularyo at sabi ni Manong, kinulam ang ate ko. Tugma ang enerhiya ng kulam at gamit. Umamin ka na, Ale. Idadaan naman natin to sa maayos na usapan.
Ay nako, ganito talaga kadesperado ang mga tao na kung tutuusin, sila naman itong may atraso. Iho, hindi ko kasalanan ang nangyari sa kapatid mo. Yung gamit, hindi ko pagmamay-ari yon. Pabayaan niyo na ako. O baka naman gusto niyong maranasan ang sinapit ni Andrea? Nagkatinginan sina Ellie at Rene. Hinikayat ng kaibigan na wag nang ituloy ang balak sa matanda. Humindi ang binata. Buo ang pasya na mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kapatid at maparusahan ang dapat. Humakbang si Ellie ngunit laking gulat nang bigkasin lamang ng matanda ang pangalan. Biglang nakaramdam ng panghihina. Nanlumot na pasalampak sa lupa. Nawala ng boses. Nanlaki ang mga matang nakatitig sa papalayong ale. Inalalayan naman siya ni Rene at inuwi sa tahanan. Ito na rin mismo ang nag-alaga. Sa napansin ni Ellie, nawala na nga siya ng boses. Unti-unti pang tumagilid ang bibig. Namanhid ang buong katawan at hindi maigalaw ang mga binte. Sa pagkakataong ito, sinenyasan niya si Rene na tawagin si Mang Omar. Kinakailangan pang isulat sa papel dahil hindi makapagsalita. Naluha nang makita ang matanda. Napailing ito nang makita ang kondisyon niya. Dali-daling sinuri. Gano'n na lamang ang sermon dahil sa padalos-dalos na kilos. Ang usapan, sasabihan si Mang Omar pag nakita ang mangkukulam. Kaso, nauna ang hakbang ni Ellie sa layo na wag nang patakasin. Ngunit kabaliktaran ang nangyari at siya pa itong napuruhan. Gayunpaman, hindi siya nito pinabayaan. Hinintay na humupa ang kalagayan bago sinimula ng ritual para putulin ang sumpa. Ngunit hindi makausap sa espiritual na paraan ng mangkukulam. Mataas ang bakod nito kaya't hindi matatawag. Gamit ang mabisang pamamaraan. Sa wakas, unti-unti nang gumaan ang sitwasyon ni Ellie. Pero hindi pa tuluyang gumagaling ang pinsala sa pisikal na anyo. Bahagya pa ring tabingi ang bibig. Ang ayos ng usapan natin. Anong ginawa mo? Paano kung hindi mo naisip na tawagin ako? Maaga kang hahabol sa kapatid mo sa kabilang buhay. Ay nako, mga bata nga naman. Nauuna ang padalos-dalos. Hindi man lamang naisip ang kalalabasan ng kilos. Mahusay ang mangkukulam na yon. Halata sa binigay na enerhiya. Binalaan na kita pero ang kulit mo. May kinalagyang katuloy. Manong, baka naman may iba pang paraan dyan. Tapusin mo na ang mangkukulam bago pa may gawing mas masama kaysa rito. Sinubukan ko na. Ritual at iba pa pero masyadong mataas ang bakod ng mangkukulam na yon. Hindi ko mabasag ang pananggalang niya. Ano ba ang sabi noong nag-usap kayo? Kami raw ho ang may atraso sa kanya. Hindi siyang may gawa ng nangyari kay ate. At yung gamit ay hindi rin sa kanya. Napaisip si Mang Omar. Naguguluhan na rin sa nangyayari. Gayunpaman, sinubukang alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng isang ritual kung saan gagawing kasangkapan ng gamit para matukoy kung sino ang may-ari. Dahil kinutuban ang albularyo, isinama ang patak ng dugo ni Ellie. Sa kasamaang palad, isang patay na tao ang sinagot ng ritual. Ilang beses pang inulit. Dito nalinaw na ang resulta ng ritual dati ay matandang babae at isa ng yumao. Ang malala, konektado ito sa binata. Matapos ang ilang araw na pag-iisip kung sino ito, wala pa ring sumasagi sa isipan ni Ellie. Panay-iling lamang kapag nagtatanong si Mang Omar. Sa puntong ito, ang albularyo na ang nagtapat. Katotohanang labis niyang ikinagulat.
Klinaro ko kung sino ba talaga ang misteryosong matandang babae at ang yumaong sinasabi sa tawas. Iho, ang yumaong nabanggit ay walang iba, kundi ang ate Andrea mo. Hindi ko na alam kung ano ang koneksyon na matanda at kapatid mo. Pero isa lang ang sigurado ako. May mangkukulam sa angkan nyo na kinakailangang ipasa sa kaapu-apuhang babae. Sino man ang hindi susunod, baka karanas ng kalupitan ng kulam. Hindi na ako magtataka kung bakit gano'n ang sinapit ng ate mo. Sa inyong magkakapatid, siya lamang ang babae. Wala ba talagang naikwento ang mga magulang mo tungkol doon? Tulalang umiling si Ellie. Ang totoo, matagal din itong nawalay sa pamilya. Magmula nang tumuntong sa edad na 15. Ng ibang bayan para magtrabaho at paminsan-minsan lamang bumibisita sa kanila. Dahil dito, marami siyang hindi alam. Yung matanda po, Manong, anong kinalaman niya sa pangyayaring ito? Yan ang hindi ko alam, Ellie. Protektado ng pananggalang kaya hindi ko malaman. Inutusan pa ni Ellie si Rene na magmanman sa lugar. Magpatimbre kung sakaling magpakita ang matanda. Kaso hindi na ito bumalik. Kasabay ng paglaho na matanda ay ang pag-iwan ng pinsala sa binata. Kahit anong gamot ang ilapat ng albularyo, hindi na bumalik sa ayos ang tabingi na bibig. Nang idulog sa doktor, hiningian ng malaking halaga para sa operasyon. Bagay na hindi na itinuloy dahil kulang sa pera. Bukod dito, nanatiling palaisipan kung sino ang matandang babae at kung ano ang koneksyon nito sa pangyayari. Isa pang tanong na gumugulo kay Ellie, magpasa hanggang ngayon. Sino sa ang kanila ang mangkukulam at orihinal na may-ari ng natagpuang gamit? Posible ba kaya nakaanak nila ang matanda? At ang ibig sabihin ng paulit-ulit na pagdaan sa tahanan, sinisiguradong sasapitin ng yumaong kapatid na si Andrea ang parusa dahil sa hindi pagsunod sa yapak ng angkan bilang mangkukulam. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.